Ang ating kwento ay nagaganap sa lungsod ng Evelstein, isang lugar na may hitsurang medieval. Doon nakatira ang isang matandang lalaki na kilala ng lahat bilang ang palalong matanda. Sa kabila ng kanyang pangalan, isa lang siyang one-star magic user at nakatira sa distrito ng mga mahihirap. Sinasabi ng matanda na isa siyang archmage pero palagi siyang iritado at nakikipagtalo pa sa mga batang naglalaro. Sa sandaling iyon, isang batang lalaki na may puting buhok at pulang mata ang nagmamasid sa masungit na matanda. Ibinunyag ng binatang ito na natuto siyang gumamit ng mahika mula sa matandang iyon. Tila walang malaking dahilan kung bakit naging apprentice niya ang bata. Kailangan lang ng matanda ng isang tagasunod para palakasin ang kanyang ego. Samantala, kailangan ng binata ng kaalaman para lumakas. Lumipas ang mga panahon at nagpatuloy ang pagsasanay ng bata ng walang tigil. Isang araw, pinanood ng guro ang kanyang estudyante na nagsasanay na may asul na aura sa paligid niya. Nag-concentrate ang batang may puting buhok at naglabas ng malaking halaga ng mana. Nagulat dito, inisip ng matanda kung naintindihan na ba ng bata ang daloy ng mana. Sa kanyang mga pulang mata na nagniningning, nagpakita ang bida ng di kapani-paniwalang talento. Inunat niya ang kanyang kamay at lumikha ng isang malakas na asul na ilaw gamit ang kanyang enerhiya. Pagkatapos nito, gumamit ang bata ng spell na nag-anyong espada ng liwanag. Mabilis na lumipad ang atake at direktang tumama sa isang pader na gawa sa kahoy. Pagkatapos ng malakas na spell, pagod na pagod ang binata habang pinapanood siya ng kanyang guro. Nagulat ang matanda sa kanyang nakita at pinagpawisan ng malamig. Kahit habang gumagawa ng mga gawain para sa matanda, nanatiling determinado ang ating bida na matuto. Kahit sa kanyang talento, naging one-star mage ang binata sa loob lang ng isang taon ng pagsasanay. Pero sabi ng matanda, baliwala lang iyon dahil ang mga maharlika ay umaabot ng 3 stars bago pa man sumapit sa tamang edad. Sinabi niya na ang isang karaniwang tao tulad ng bata ay hindi kailanman aabot sa antas na iyon at susuko sa 2 stars. Laging sinasabi ng guro na ang lahi ang lahat at walang kwenta ang pagsisikap ng bata. Dahil dito, inisip ng bida kung sinabi ba yon ng matanda dahil sa inggit sa mga bagay na hindi niya nakamit. Nang gabing iyon, nanatili ang bata sa tabi ng kanyang guro malapit sa apoy ng matagal. Kinabukasan, nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan ng walang tigil sa buong lungsod. At nang umuwi ang binata, natagpuan niya ang kanyang guro na wala ng buhay sa sahig. Puno ng pasa ang katawan ng matanda, kaya malinaw na inatake siya. Sa simula, inakala niyang napasabak sa away ang matanda at natalo. Pero kalaunan, natuklasan ng bata na inatake pala ng mga gwardiya ang kanyang guro. Dahil doon, inilibing ng binata ang katawan ng matanda sa isang mababaw na hukay na may krus na gawa sa kahoy. Tila nahuli ang guro na sinusubukang kunin ang isang 2-star magic book mula sa bodega. Hindi niya maintindihan kung bakit gagawin iyon ng matanda at sa sandaling iyon, isang asul na screen ang lumitaw. Ang matandang iyon na puro sinasabi tungkol sa lahi ng maharlika ay gumawa ng isang bagay na hindi sukat akalain. Sinabi ng system na na-master na niya ang mga pangunahing kaalaman at maaari na siyang pumili ng kanyang pangunahing paaralan ng mahika. Lumipas ang 4 na taon at ibinunyag ng bata na hindi pala siya mula sa mundong iyon. Sa panahong iyon, nakilala niya ang isang napakagaling na babae na nagngangalang Katya Flamheart. Nagmula siya sa isang bangkaroteng pamilyang maharlika at isang 3-star mage na hinahanap ng mga mersenaryo. Kaya nagsimula siyang magtrabaho para sa isang kumpanya at tinuruan ang batang lalaki ng mahika. Maraming natutunan ang ating bida mula kay Katya na isang 3-star mage. Isang araw, nag-uusat sila sa isang tavern na tinatawag na Beldern Steers. Sabi ng babae, natural lang sa isang mage na magkaroon ng ambisyon at ang binatang nagngangalang Derek ay may talento. Pero binalaan niya ito na ang labis na kasakiman ay magpapabagal lang sa kanyang mga tagumpay sa hinaharap. Sumang-ayon ang bida na may puting buhok sa kanyang guro at sinabing tatandaan niya yon. Pagkatapos ay hiniling ng mage sa kanyang estudyante na ipikit ang mga mata at mag-concentrate para maramdaman ang mana. Inutusan niya itong damhin ang pinagmulan at daloy ng enerhiya at isakatuparan anuman ang kanyang naisip. Dahil doon, sinunod ng bata ang kanyang guro at naglabas ng isang malakas na asul na aura mula sa kanyang katawan. Napagtanto ng guro na mayroon siyang napakalaking mana at napakatatag na kontrol. Sa sandaling iyon, kumislap ng kulay lila ang mga mata ng bata habang dumadaloy ang enerhiya. Humanga ang babae sa dami ng kapangyarihan na sabay-sabay niyang inilalabas. Bigla, isang malaking pagsabog ang naganap sa labas ng tavern na ikinagulat ng lahat. Nataranta ang mga tao sa loob at nagtaka kung ano ang nangyayari. Nagulat din ang bata sa kabuluhan at tumingin sa kanyang mga kamay na walang maintindihan. Nang makita ito, mabilis na hinawakan ng kanyang guro ang kanyang kamay para subukang pakalmahin siya. Pagkatapos ay sinabihan niya ang binata na huwag magsabi ng anuman at sumunod lang sa kanya palabas ng lugar. Sa labas, may ilang gwardiya na nagtitipon dahil narinig nila ang malakas na pagsabog na nagmula doon. Pagkatapos ay dinala ng mage ang kanyang estudyante sa isang eskinita para maiwasan ang mga sundalo ng lungsod. Patuloy na sinundan ng binata ang babae na hindi naintindihan ang nangyari. Sa sandaling iyon, huminto siya at sinabihan ang bata na makinig ng mabuti sa kanyang sasabihin.
Sumang-ayon ang bata at taimtim na naghintay sa sasabihin ng kanyang guro. Ipinaliwanag ng babae na sensitibo ang mga maharlika sa kanilang mga pribilehiyo at ang mahika ang pinakadakila sa lahat. Nagpatuloy siya sa pagsasabing ang likas na kapangyarihan ay isang biyaya para lamang sa mga maharlika at ang ilang karaniwang tao na umaabot sa antas na iyon ay iniaalay ang buong buhay nila dito. Dahil doon, ibinunyag ng mage na gumamit siya ng 2-star illusion spell na tinatawag na auditory hallucination. Kaya sa edad na 14 na, naging isa siyang 2-star mage at kinumpirma ng system ang kanyang bagong kakayahan. Pagkatapos noon, patuloy siyang tinuruan ni Katya ng iba't ibang spell at kinuwentuhan tungkol sa mataas na lipunan. Lumipas ang 1 taon at kinailangang umalis ng babae na iniwan ang binata. Tila, itinalaga siya ng pamilya ni Count Elvester bilang isang pribadong tutor. Ito ay isang alok na hindi basta-basta matatanggihan ng mage. Ang pagiging guro ng mahika para sa isang pamilyang maharlika na may ganoong kalibre ay isang biyaya para sa sinuman. Bilang pamamaalam na regalo, iniwan niya ang isang 2-star magic book para sa bata. Kinuha ng bida ang libro na ibinigay ng kanyang guro at nagsimulang mag-aral ng mag-isa. Makalipas ang 1 taon, natutunan niya ang 2 pang 2-star spell ng mag-isa. May determinadong tingin, ipinakita ng binata na hindi siya titigil doon. Sa edad na 16 na, wala siyang balak tumigil at isang lalaki ang tumawag sa kanya sa tavern. Tinanong ng lalaki ang bata kung anong uri ng trabaho ang hinahanap niya. Pagkatapos ay ibinunyag niya na ito ay isang hiling mula sa pamilya ng Grand Duke Duplain. Nagulat ang binata at nagtaka kung bakit hahanapin sila ng isang napakahalagang pamilya. Pero sabi ng lalaki, ang mahalaga ay gumastos ng ginto ang pamilya Duplain na parang tubig lang. Sinabi niya na kung makakakuha sila ng koneksyon sa kanila, magkakaroon sila ng mas maraming oportunidad sa hinaharap. Tinanong ng binata kung ano ang gusto nilang ipagawa sa kumpanya. Sumagot ang lalaki na kailangan lang nilang manghuli ng ilang halimaw sa labas ng Grand Duchy. Naging kahina-hinala ito para sa ating bida at napaisip siya tungkol sa trabaho. Dahil doon, tumanggi siyang gawin ang trabaho at sumigaw ang lalaki na maghintay siya. Sinabi ng batang may puting buhok na hindi siya gumagawa ng mga kahina-hinalang trabaho at tumawag na lang ng iba, pero nagreklamo ang guildmaster na kailangan nila ng mage at bihira na sila ngayon. Nagtataka pa rin ang binata kung bakit kailangan nila ng mage para manghuli ng ilang halimaw. Lumingon ang batang may puting buhok na naiinis sa pamimilit ng kanyang boss. Para makumbinsi siya, nag-alok ang lalaki ng isang gintong barya bilang paunang bayad. Nang makita ang pera, tila pinag-isipan muli ng binata ang alok ng kanyang boss. Sa sandaling iyon, isang maginoo na may monocle at bigot ang lumitaw sa eksena. Kasama niya ang 2 babae, isang mas matanda at isang nakahood. Pagkatapos ay ipinakilala ng guildmaster ang bata sa kanyang mga bagong kliyente. Pero sinabi ng matanda na walang kwenta ang isang bata na hindi pa nagkakaroon ng seremonya ng hustong gulang. Sinubukang ipagtanggol ng boss ang binata, sinasabing siya ang pinakamagaling na mage na kilala niya. Hindi pinansin ang lalaki, sinabi ng matanda na dapat na silang umalis dahil hindi niya ipagkakatiwala ang misyon sa isang bata. Dahil doon, tumalikod ang mga kliyente at nagsimulang maglakad papunta sa labasan ng tavern. Gayunpaman, tila may ibang plano ang babaeng nakahood at lumingon pabalik. Pagkatapos ay lumapit siya sa batang may puting buhok at tinawag ito para mag-usap. Pagkatapos ay umalis sila patungo sa Grand Duchy ng Duplain para simulan ang misyon. Doon, sinimulan ng binata na harapin ang mga goblin gamit ang kanyang malakas na mahika. Sa nagniningning niyang mga pulang mata, ipinakita niya ang kanyang determinasyon sa laban. Madali niyang tinalo ang mga halimaw ng walang awa, sinubukan ng isang goblin na atakihin ang binata mula sa likod gamit ang isang pansamantalang palakol, ngunit hindi umubra ang atake ng berdeng nilalang sa bilis ng binata. Sa isang malamig na tingin, tinapos ng bida ang huling halimaw sa kawan. Pagkatapos, gumamit siya ng isang electric spell para asikasuhin ang mga katawan ng halimaw. Nang matapos na ang lahat, ipinaalam ng binata sa opisyal na tapos na ang trabaho. Pinanood ng matandang lalaki at ng babae ang eksena nang hindi nagpapakita ng labis na pagkagulat. Nagkomento naman ang babaeng nakahood na napakabilis niyang tinapos ang lahat ng iyon. Pagbalik sa tavern, nakasalubong ng binatang may puting buhok ang isang kapwa miyembro ng guild. Inakusahan siya ng babaeng blonde na naging tuta na raw siya ng mga maharlika. Sumigaw siya na kahit mga karaniwang tao lang sila, hindi nila dapat ibaba ang kanilang sarili para sa mga maharlika. Tinanong ng dalaga kung magkano ang ibinayad sa kanya para itapon ang kanyang pride. Itinaas ng guildmaster ang isang daliri at nagalit ang babae sa pag-aakalang isa silver coin yon. Ngunit sa isang mapanuksong ngiti, ipinahayag ng lalaki na nagkakamali siya. Sinabi niya na ito ay isa gold coin pala at nagulat ang babae. Dahil doon, nagmakaawa ang dalaga na hayaan din siyang magpakumbaba sa kanila. Nang gabing iyon, pinag-isipan ng batang mersenaryo ang mga nangyari sa araw na yon. Ang babaeng gumawa ng eksena ay walang malay na ngayon habang nagtatanong ang boss tungkol sa trabaho. Sumagot ang binatang may puting buhok na hindi iyon malaking bagay at nanghuli lang siya ng ilang goblin, ngunit pagkatapos ay ibinunyag ng binata na nagsisinungaling pala ang 3 kliyente tungkol sa lahat.
Nagulat sa revelasyon, hindi naintindihan ng Guildmaster ang sitwasyon. Ipinaliwanag niya na ang isang maharlikang opisyal ay dapat bata at may social skills, ngunit wala sa mga iyon ang matandang lalaki. At ang babaeng nagpanggap na katulong ay may mga kamay na masyadong malinis para sa isang taong gumagawa ng mabibigat na gawain. Nang magsasalita na sana siya tungkol sa apprentice ng inspektor, pinutol siya ng kanyang boss sa pagtawag sa kanyang pangalan. Tumingin ang binata sa kanyang superior na may seryosong ekspresyon sa mukha. Sinabi ng lalaki na mga mersenaryo sila at kailangan lang nilang gawin ang trabaho at kunin ang pera. Kahit naghihinala, sumang-ayon ang binata sa sinabi ng kanyang boss at tinanggap ang sitwasyon. Tinapos ng boss sa pagsasabing sa labas, ang mabuhay lang ang mahalaga at walang kwenta ang iba. Kinabukasan, bumalik sila sa Grand Duchy of Duplain para tapusin ang trabaho. Ipinaalam ng binata sa mga kliyente na malinis na ang lugar at hindi babalik ang mga goblin sa loob ng ilang panahon. Nang matapos ang trabaho, tinanong ng Guildmaster ang matandang lalaki tungkol sa huling bayad. Dahil dito, inabot ng kliyente ang 2 makintab na gintong barya bilang gantimpala sa serbisyo. Na-excite ang lalaki sa pera at ipinakita ang 2 gintong barya sa binata. Nang makita ang eksenang iyon, tumikhim ang lalaking may monokulo para makuha ang kanilang atensyon. Sinabi niya na lubos niyang pinahahalagahan ang mga kakayahan ng binata at nais niyang gumawa ng bagong pakiusap. Sumingit naman sa usapan ang Guildmaster at tinanong kung ano ang gusto niya sa kanyang tauhan. Ibinunyag ng lalaki na nag-aalok ang Grand Duke ng 15 gintong barya para sa trabaho na ikinagulat ng lahat. Tinanong ng lalaking may monokulo kung tatanggapin ng binata ang bagong misyon. Nang walang pag-aalinlangan, pumayag ang binatang may puting buhok sa alok. Dahil doon, sumakay sila sa isang karwahe at umalis patungo sa tirahan ng Grand Duke. Hindi nagtagal, dumating sila sa mansyon ng pamilyang Duplain, isang dambuhala at marangyang lugar. Humanga ang Guildmaster sa laki ng tirahan ng maharlika. Bago sila pumasok, sinabi ng matandang lalaki na kailangan niyang formal na magpakilala sa kanila. Ibinunyag niya na ang kanyang pangalan ay Deline at siya ang head butler ng estate. Kinabahan ang Guildmaster dahil hindi alam ang gagawin sa sitwasyong iyon. Sunod, nagpakilala ang matandang babae bilang si Katerina, ang head housekeeper. Nahihiya, nagpakilala si Jaden bilang leader ng Beldren Mercenary Company. Naisip ng binata na inaasahan na niya ito, ngunit masyadong mataas ang kanilang mga posisyon. Sa sandaling iyon, ang babaeng nakahood na tahimik lang ay nagsimulang gumalaw. Nang makita ito, nagtaka ang Guildmaster kung sino ang huling taong iyon. Tinanggal ng misteryosong babae ang kanyang hood at ipinakita ang kanyang mukha sa lahat. Hinangin ang kanyang mahabang madilim na buhok habang ipinakikilala ang sarili. Pinanood ng bida ang babaeng may asul na mga mata ng may seryosong ekspresyon. Nagpakilala siya bilang si Isilin at sinabing, gusto niyang italaga ang binata bilang tutor ng kanyang kapatid. Nagulat ang binata sa alok at nagtaka kung tama ba ang kanyang narinig. Sa loob ng tirahan ng Duplain, isang binata ang marahas na nagbukas ng pinto at pumasok sa opisina. Sinugod niya ang opisina at sinigawan ang kanyang amang nagdangalang Valerian. Nagmamadaling pumasok ang binata, na nakuha ang atensyon ng kanyang ama at ng kanyang kapatid na blonde. Sinabi ng Grand Duke sa kanyang anak na si Reg na kumilos ng may dignidad sa kanyang harapan. Inis na sinabi ng binata na ang nangangailangan ng dignidad ay si Diala habang inaalalayan niya ang isang katulong. Umiiyak ng desperado ang dalaga dahil sumusobra na raw itong si Diala at sinaktan siya. Sinabihan ng kapatid na blonde si Reg na tumahimik dahil nasa kalagitnaan sila ng usapan, ngunit hindi siya pinansin ng binata at sinabing mahigit 1-0 katulong na ang umalis noong nakaraang buwan. Tinanong niya kung gaano katagal pa babaliwalain ng kanyang ama ang pasaway na iyon. Tumayo ang kapatid na blonde, inis sa ugali ni Reg, at isinigaw ang kanyang pangalan. Pagkatapos ay sinabihan ng lalaking may mapusyaw na buhok ang kanyang kapatid na tumigil na sa paggawa ng eksena at umalis na. Nanahimik sandali ang binatang may maitim na buhok na may seryosong ekspresyon. Sabi niya, kahit walang silbi si Diala, nariyan pa naman si Isilin para sa hinaharap. Sinabi ni Reg na oras na para paalisin ang problemadong babae, ngunit mahinahong tinanggal ng Grand Duke ang kanyang salamin at sinabing hindi niya yon desisyon. Ibinunyag ng binata na nakahanap na siya ng monasteryo para sa kanya at mas makabubuti iyon para sa pamilya. Galit na galit sa mga salita ng kanyang anak, marahas siyang hinawakan ng ama sa ulo. Sa isang mabilis na kilos, ibinagsak ng Grand Duke ang ulo ni Reg sa kanyang mesa. Sa isang nagbabantang tingin, idiniin ng lalaki ang kanyang anak sa kahoy na mesa. Kahit nasasaktan, sinabi ng binata na pagdating ng panahon, ang kanyang ama ang kailangang magdesisyon. Tinitigan ng Grand Duke ang kanyang anak ng isang malamig at nagbabantang tingin pagkatapos ng alitan. Samantala, sa wakas ay dumating na si Isilin at ang ating bida sa pangunahing silid. Tinanong ng dalaga kung narinig na ba ng batang mage ang tungkol sa kapatid niyang si Diala na may misteryosong ngiti. Sabi niya hindi masyadong kilala ng publiko ang kanyang kapatid. Sa sandaling iyon, bumukas ang malalaking pinto ng opisina at pumasok sila sa silid. Sa loob, natagpuan nila si Reg na may sugat sa mukha at ang kanyang kapatid na blonde.
Binati ng lalaking may mapusyaw na buhok si Isilin at tinanong kung kumusta ang kanyang pananatili. Sumagot ang dalaga ng may ngiti na namuhay siya ng komportable, salamat sa kanyang pag-aalaga. Pagkatapos ay sinabi ng nakatatandang kapatid na lalaki na nasaktan si Raeg at maaari na silang mag-usap mamaya. Gamit ang kanyang mga pulang mata, tahimik na inoobserbahan ng bida ang buong sitwasyon. Nilagyan ng lalaking blonde ng tela ang ulo ni Raeg para gamutin ang kanyang sugat. Patuloy na sinusuri ng binatang may puting buhok ang kakaibang dinamika ng pamilyang iyon. Pagkatapos ay napansin niya ang katulong na kasama ni Raeg na umiiyak sa isang sulok ng silid. Nag-isip ng malalim ang batang mersenaryo, sinusubukang intindihin kung ano ang nangyayari doon. Pagbalik sa opisina, sinabi ng Grand Duke na masaya siyang makilala rin ang kanyang anak na babae. Nagpasalamat si Isilin at ipinakilala ang binata bilang bagong magic tutor ni Diala. Pagkatapos ay isinuot ng patriarka ng pamilya ang kanyang salamin at tinitigan ang binatang may puting buhok. Sinabi ng dalaga na dahil abala siya, aalis na sila sa silid. Ngunit bago sila umalis, sinabihan ng Grand Duke ang bagong magic tutor na manatili. Lumingon ang bida, hindi naintindihan kung ano ang gustong pag-usapan ng Maharlika. Sa opisina, naging tensyonado ang kapaligiran habang nagtititigan ang Grand Duke at ang binata. Mahinahon, nagsimulang magsulat ang pinuno ng pamilyang Duplain sa isang piraso ng pergamino sa kanyang mesa. Nagkomento siya na napakabata ng binata at tinanong kung 16 na taong gulang na ba siya. Kinumpirma ng bidang may puting buhok ang kanyang edad sa Maharlika sa isang simpleng. Tinanong ng lalaki ang tungkol sa kanyang kakayahan at sinabi ng binata na gumagamit siya ng one-star magic. Sa isang mapanuyang ngiti, nagsimulang tumawa ang Grand Duke sa sagot ng binata. Sinabi niya na ang pagpapakumbaba ay hindi palaging isang bertud at alam niyang nagsisinungaling ang binata. Nang makitang nabuking na siya, nanahimik na lang ang binatang may puting buhok. Pagkatapos ay inilabas ng Maharlika ang kanyang aura at napagtanto ng binata na isa siyang 5-star mage. Humingi ng paumanhin ang mersenaryo, ngunit sinabi ng Lord na naiintindihan niya dahil ang sobrang talento ay maaaring maging masama. Nagkomento ang lalaki na base sa kanyang damit at edad, hindi mukhang isang magic tutor ang binata. Nang walang pag-aalinlangan, inihayag ng lalaking may puting buhok na isa talaga siyang mersenaryo. Sinabi ng Maharlika na pinagkakatiwalaan niya ang pinili ng kanyang anak at papayagan siyang pumasok sa annex. Pinaalis na niya ito, ngunit sumingit ang binata para magtanong ng huling katanungan. Pinayagan naman ng Grand Duke ang binata na sabihin ang gusto niyang malaman. Sinabi ng binata na ang kanyang tungkulin bilang mersenaryo ay tiyaking matututo ng mahika si Lady Diala. Ipinaliwanag niya na ang misyon ay ipasok ang dalaga sa mataas na lipunan. Tinanong naman ng lalaki kung bakit sinasabi ng binata ang mga bagay na halata na sa kanya. Dito, inihayag ng binata na mayroon siyang isang seryosong hiling. Naintriga ang Grand Duke sa katapangan ng binata at hinintay na marinig ang kanyang hiling. Samantala, sa ibang lugar, isang plato ang malakas na inihagis sa sahig. Dahil sa ingay, napasigaw sa gulat ang katulong at napayukod sa takot. Ilang beses humingi ng paumanhin ang katulong ngunit tinrato siya ng dalaga ng may matinding paghamak. Pagkatapos ay sinabihan ng batang Maharlika ang katulong na umalis at pinagbantaan itong huwag nang magpakita muli sa kanya. Sa kabilang kwarto, tinanong ng Guildmaster si Isalin kung bakit pinili niya ang binatang iyon. Sinabi niya na maraming tutor ang pipila para sa trabahong ito at magiging mahirap para sa isang karaniwang tao. Inihayag ng dalaga na nasubukan na niya ang mga pinakasikat na tutor, ngunit sumuko silang lahat. Idinagdag pa niya na ang master ng binata ay isang bangkaroteng Maharlika, kaya marami siyang natutunan. Dahil dito, naniwala ang dalaga na magagabayan niya ang kanyang kapatid na si Diala ng may kabaitan. Tumawa naman ang lalaki at sinabing kailangan ni Azulan na matutong bumasa ng tao ng mas mahusay. Ipinaalala niya sa kanya na lumaki ang binata sa lansangan at hindi nabuhay sa kabaitan lamang. Nagulat ang batang Maharlika sa mga sinabi ng lalaki at tila napag-isipan muli ang kanyang pinili. Sa sandaling iyon, ginabayan ang ating bida sa pasilyo ng isang mayordomo, ang binatang may puting buhok, pagkatapos ay lumapit sa isang malaking kahoy na pinto sa pasilyo. Dahil doon, itinaas niya ang kanyang kamay upang kumatok sa pinto ng silid tulugan. Kumatok ang binata ng 2 beses sa pinto habang naghihintay ng sagot mula sa kabilang panig. Dahil walang natanggap na sagot, tumayo lang siya doon ng tahimik sandali. Nang makitang walang sasagot, nagpa siya ang batang mersenaryo na buksan ang pinto mismo. Pagpasok sa kwarto, binati niya ang taong nakaupo sa loob. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Derek sa babaeng may kulay kape na buhok na nakaupo sa mesa. Sinabihan ng babaeng blonde na nagpakilalang si Diala ang binata na lumapit. Sinunod ang utos, lumakad ang lalaking may puting buhok patungo sa Maharlikang babae. Sa sandaling iyon, umiti ng mapanukso ang dalaga at tila may plano sa isip. Bigla, may ibinato siya sa mukha ng binata na hindi nakailag sa oras. Dahil dito, basang-basa ang binata ng marumi at nakakadiring tubig. Nagsimulang tumawa ang babae at sinabing akala niya ay may pumasok na daga sa imburnal. Pinahiya niya ito at sinabing kung iisipin, mukha nga talaga siyang daga sa imburnal.
Kinuha naman ng batang maharlika ang isang silya sa malapit para gamiting suporta. Gamit ito, umakyat siya sa isang maliit na mesa para maging mas matangkad sa binata. Pagkatapos ay ibinuhos ng blonde ang isang timba ng maruming tubig sa ulo ng bagong magic tutor. Tahimik lang na nakatayo ang mersenaryo habang umaagos ang tubig sa kanyang mukha. Nagreklamo ang babae na naubusan na siya ng tubig at nang hinayang na hindi na niya ito mapapahiya pa. Ngunit itinaas ng binata ang kanyang ulo at tinitigan siya ng malamig at nakakatakot na tingin. Nang makita ang ekspresyong iyon, nagulat ang babae at hindi nakapagsalita sandali. Sa inis, sinubukan niya itong sipain, ngunit mahigpit na hinawakan ng binata ang kanyang binti. Lumuhod naman ang binata sa harap ng maharlikang babae, habang mahigpit pa ring hawak ang kanyang paa. Nagalit ang babae dahil hinawakan siya at ininsulto ang mersenaryong may puting buhok. Pagkatapos ay tinakpan niya ang kanyang ilong at nagreklamo na mabaho ito dahil sa maruming tubig. Sa kabila ng pagkapahiya, patuloy na tinititigan ng binata ang maharlikang babae nang walang ipinapakitang emosyon. Sumandal naman ang babae sa mesa at tila naghahanda na ipagpatuloy ang pang-insulto. Ipinagpatuloy ng maharlikang babae ang pang-insulto at sinabihan ang daga sa imburnal na alamin ang kanyang lugar. Bumalik tayo sa pag-uusap ng binata at ng Grand Duke sa kanyang opisina. Ang pinuno ng pamilyang Duplain ay nakatingin sa bintana habang iniisip ang sitwasyon. May seryosong ekspresyon, pinakinggan ng matandang lalaki ang mga salita ng mersenaryo. Sinabi ng binata na hindi simpleng problema ang kay Diala at may hiling siya sa Lord. Gamit ang kanyang pulang mga mata, tinanong niya kung gaano kalaking otoridad ang ibibigay sa kanya ng maharlika. Tinitigan naman ng Grand Duke ang binatang may puting buhok, sinusuri ang kanyang matapang na hiling. Pabalik sa kasalukuyan, namumula ang mukha ng babaeng blonde at gulat na gulat siya. Tila, naubos ang pasensya ng binata at binigyan ng isang malakas na tapik ang spoiled na maharlikang babae. Pagkatapos ay minasdan niya ito mula sa itaas ng may malamig na ekspresyon at walang pagsisisi. Sa gulat, inilagay ng babae ang kamay sa kanyang mukha, hindi makapaniwala sa nangyari. Habang nagniningning ang kanyang pulang mga mata, sinabihan ng mersenaryo ang dalaga na tumayo. Sa sandaling iyon, naalala niya ang isang pag-uusap 3 taon na ang nakalipas kasama ang kanyang master. Noon, tinanong niya si Katya kung ano ang gagawin sa isang napakatigas na ulo na estudyante. Sumagot ang mage na susubukan niyang unawain at yakapin ang ganoong uri ng estudyante, ngunit masyadong idealistiko ang sagot para sa binata at nagtanong siya tungkol sa mga pinakamatitinding kaso. Ipinaliwanag ng master na kung mabigo ang komunikasyon, kailangan ng ibang panimulang punto. May seryosong tingin, inihayag niya na ang paraan ay simpleng gamitin ang takot sa iyong kapakinabangan. Pabalik sa kwarto, nasa sahig pa rin ang dalaga na lubos na takot sa kanyang mga ginawa. Sinabihan siya ng binata na tratuhin ang iba ng may respeto at tumayo na ngayon. Itinulak naman ng spoiled na maharlika ang sarili mula sa sahig para subukang tumayo pagkatapos ng leksyon. Puno ng galit, sinugod niya ang batang mersenaryo upang subukang lumaban. Sumigaw ang babae na ang isang karaniwang tao na tulad niya ay walang karapatang humawak sa isang maharlikang babae. Ngunit tuluyang naubos ang pasensya ng binata at binigyan ang dalaga ng isa pang tapik para patahimikin siya. Pagkatapos ay sinabi niya na hindi na niya kailangang ulitin ang sarili ng 2 beses para sa kanya. May nakakatakot na ngiti, tila hindi naintindihan ng maharlikang babae ang kanyang sinasabi. Kaya sumigaw siya para tawagin ang mayordomo at inakusahan ang binata ng pananakit sa isang ginang ng maharlika. Dahil dito, tumakbo papalapit ang punong mayordomo at mga katulong at tinanong kung ayos lang siya. Pinagalitan ng matanda ang binata at sinabing malalaman ng Grand Duke ang kanyang ginawa, ngunit hindi na tinag, inilabas lang ng binatang may puting buhok ang isang pergamino na kanyang itinatago. Inihayag niya na binigyan siya ng Grand Duke ng buong otoridad sa edukasyon ng dalaga. Kinuha ng mayordomo ang dokumento at nagulat nang makita ang opisyal na selyo ng pamilya sa papel. Nagulat din ang batang maharlikang babae at hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Noong gabing iyon, tila kalmado ang mansyon ng Duplain, ngunit hindi pa tapos ang kaguluhan. Ang kapatid na blonde, si Valerian, ay tumatakbo sa mga pasilyo kasama si Haig na sinusubukang pakalmahin siya. Pagkatapos ay pumasok siya sa isa sa mga kwarto na sumisigaw at tinatawag ang mersenaryong kanyang kinuha. Sa loob, kalmadong nagbabasa ng libro sa kama ang binatang may puting buhok. Sumigaw si Valerian na nagtatanong kung paano niya nagawang pagbuhatan ng kamay si Diala, ngunit pinigilan siya ni Reg ng may puwersa. Kalmadong sumagot ang tutor na ito ay isang bagay na pinahintulutan mismo ng Grand Duke. Sinabi naman ni Reg sa kanyang kapatid na pinayagan ito ng kanilang ama at panauhin siya ni Aislinn. Sinabihan naman ni Valerian ang binata na sumama sa kanya at sinabihan si Reg na huwag makialam. Sinabi ng kapatid na may maitim na buhok na kailangan ni Dalen ng leksyon at hindi ito sosobrahan ni Valerian. Dahil dito, pinanood ng bida ang dalawang magkapatid ng may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Nagtataka si Reg kung bakit labis na pinoprotektahan ng kanyang kapatid na blonde ang walang pag-asang babaeng iyon. Sa isang madilim na kwarto, ilang lumang manika ang nakaupo sa sahig malapit sa pinto.
Pagkatapos ay inanyayahan ni Valerian ang binata na pumasok sa lumang kwarto ng kanyang kapatid na si Diala. Ipinaliwanag niya na ito ang kanyang kwarto sa pangunahing bahay at hindi pa ito nagagalaw mula noon. Pinagmasdan ng bidang may puting buhok ang isang hindi tapos na pagpipinta sa isang easel. Inihayag ng mahalika na mahilig mag-drawing ang kanyang kapatid at napakaganda tingnan kapag ipinapakita ang kanyang gawa. Ngunit sinabi niya na hindi siya nakatapos ng isang drawing at laging nag-iwan ng blangkong espasyo. Humingi ng paumanhin si Valerian sa pagiging mainitin ang ulo kanina at sinabihan siya ng binata na huwag mag-alala. Tinanong naman ng mersenaryo kung bakit siya dinala sa kwartong iyon na puno ng mga pinta. Nais ipakita ng lalaking may blonde na buhok na hindi nararapat na maliitin si Diala ng ganoon. Sinabi niya na naging obsessed ito sa kanyang lahi at nauwi sa pagpapadala sa annex. Ngayon, nais ni Valerian na pigilan silang ipadala siya sa isang monasteryo at kumuha ng ilang libro. Dahil doon, nagmakaawa ang nakatatandang kapatid sa binata na iligtas ang kanyang kapatid na si Diala. Ngunit may napansin ang bida sa mga libro at pinahintay muna ang maharlika. Sabi niya, base sa mga tala sa gilid, hindi pa tuluyang sumusuko sa mahika ang dalaga. Tinanong ng binata kung ang mga iyon ay libro mula sa paaralan ng mga regulasyon at kinumpirma ni Valerian. Nag-isip ng malalim ang mersenaryo sa bagong tuklas at tila may plano na siya sa isip. Pagkatapos ay pinagmasdan ng batang mersenaryo ang isa sa mga landscape painting sa silid ng dalaga. Dahil doon, kinuha niya ang isa sa mga libro ng teorya na naroon at tila nagpasya na. Pagkatapos ay sinabi niyang susubukan niya ang kanyang bagong plano at ibinigay ang libro sa kapatid ng maharlikang babae. Nang gabi ring iyon, ang annex ng malaking mansyon ay lubos na tahimik at madilim. Sa kanyang silid, mahimbing na natutulog ang batang si Diela sa kanyang kama nang walang napapansing kakaiba, ngunit bigla, isang timba ng napakalamig na tubig ang malakas na ibinuhos para gisingin siya. Nagising ang dalaga na sumisigaw sa desperasyon dahil sa yelong tubig sa buong mukha niya. Tinanong ng bagong tagapagturo na may malamig na tingin kung seryoso ba siyang natutulog. Nalilito at sobrang inis, tinanong ng maharlikang babae kung tuluyan nang nabaliw ang mersenaryo. Pagkatapos ay hinawakan siya nito sa braso at sinabing kailangan nilang pumunta sa isang mahalagang lugar. Kinalagkad siya ng lalaki sa pasilyo habang sumisigaw siya sa mga katulong na pigilan ito sa ilalim ng maliwanag na sinag ng buwan. Sa pilitang inilabas ng binata ang maharlikang babae mula sa mansyon. Kinalagkad niya ito sa isang daanang lupa palayo sa tirahan ng pamilyang Duplain. Pagdating sa isang liblib na lugar, malakas siyang itinapon ng tagapagturo sa lupa. Galit na sumigaw ang dalaga at tinanong kung sino siya sa akala niya para maglakas loob na turuan siya. Tinanong ng binata kung gusto niyang makarinig ng isang kawili-wiling bagay at nalito siya. Nakangiti niyang ibinunyag na hindi niya tuturuan ng mahika at nagagalak lang siyang manakit ng mga maharlika. Gulat sa revelasyon, tinanong ng dalaga kung ano ang sinabi nito sa kanya. Nagpatuloy siya sa pagsasabing ang pagiging tagapagturo ay dahilan lang para sa kanyang masasamang plano. Pagkatapos ay lumapit ang mersenaryo at sinabing, ito ay isang dahilan para harapin ang mga maharlikang tulad niya. Dahil doon, hinugot niya ang kanyang espada at sinabing ang mga sigaw ng mga maharlika ay napakaganda. Takot na nagtanong ang dalaga kung sa tingin niya ay makakatakas siya sa ginawa niya. Nakangiti niyang sinabi na dahil pupunta siya sa isang monasteryo at walang maniniwala sa kanya. Sabi ng mersenaryo, sa pinakamalalang sitwasyon, maaari niyang pagbayaran ito ng kanyang buhay dahil walang halaga ang isang karaniwang tao. Nagpatuloy siya sa pagsasabi na maaari lang siyang tumakas at gagawa pa ng pabor sa pamilya sa pamamagitan ng pag-alis sa kanya na lubos na natatakot. Iniisip ng batang maharlika na katapusan na niya kung mahuhuli siya ng lalaking iyon. Dahil doon, nagsimulang tumakbo ng desperado ang babaeng blonde ang buhok para makatakas sa panganib. Iniisip niyang kailangan niyang maligaw ito sa gubat dahil madali siyang mahuhuli sa bukas na lugar. Kilala ng dalaga ang gubat at plano niyang bumalik sa bahay sa pamamagitan nito, ngunit nadapa siya. Iniisip niya na ito ang may problema, ngunit biglang may nakakuha ng kanyang atensyon. Isang malaking bolang apoy ang lumitaw sa kalangitan, na nagbibigay liwanag sa buong kadiliman ng gabing iyon. Pagkatapos ay inilunsad ng binatang may puting buhok ang makapangyarihang spell sa direksyon ng gubat. Nagulat, lumingon ang dalaga at napagtantong isa itong fireball spell. Hawak ng tagapagturo ng mahika ang bolang apoy na may seryoso at determinadong tingin. Sa isang mapaglarong ngiti, ipinakita ng mersenaryo na hindi siya nagbibiro. Dahil dito, mabilis na lumipad ang makapangyarihang mahika ng apoy patungo sa natatakot na dalaga. Nagniningning ang refleksyon ng apoy sa mga mata ng maharlikang babae habang papalapit ang atake. Sa isang sigaw ng takot, tumilapon ang dalaga dahil sa lakas ng pagsabog. Isang malaking maapoy na pagsabog ang naganap sa likuran niya, sinisira ang lahat sa paligid. Nakatumba sa lupa at natataranta, halos hindi makapaniwala ang batang maharlika sa kanyang nakita. Sa isang nakakatakot na ngiti, sinabi ng mersenaryo na sinadya niyang sumablay sa kanyang tira. Nagliwanag ang kabilugan ng buwan sa gabi habang nagpapatuloy ang habulan sa madilim na gubat. Dahil dito, desperadong tumakbo ang batang maharlika para subukang iligtas ang sariling buhay.
Sa kanyang mukha, ipinakita ng dalaga ang pinaghalong takot at determinasyon na makatakas. Ngunit sa isang sandali ng pagkagambala, nadapa siya sa ugat ng puno sa kanyang dinadaanan. Dahil sa pagkadapa, malakas na bumagsak ang dalagang blonde sa lupa, hindi maprotektahan ang sarili. Bagsak at pagod, halos hindi na siya makatayo at nakatingin lang sa papalapit sa kanya. Bigla, isang malakas na asul na palaso ng enerhiya ang lumitaw at lumipad ng napakabilis. Sa isang nakatutok na tingin, inihanda ng tagapagturo ng mahika ang kanyang susunod na atake nang walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ay dumaan ng mabilis ang palaso ng enerhiya sa tabi mismo ng maharlikang babae na nakahiga sa lupa. Gulat na gulat ang dalaga at hindi makagalaw matapos makitang dumaan ang mahiwagang atake ng napakalapit sa kanya. Pinuri ng mersenaryo ang kanyang mga galaw at sinabing mahirap paniwalaan na nanatili siya sa annex. Hinal na hinal, tinitigan lang siya ng dalaga ng tahimik at lubos na nalilito. Pagkatapos ay tumayo siya at nagsimulang tumakbo pabalik sa gubat habang pinapanood siya ng binata. Sa isang bahagyang ngiti, tila kontrolado ng tagapagturo na may puting buhok ang lahat. Nagtataka ang maharlikang babae kung gaano katagal pa siyang tatakbo at kung makakatakas pa ba siya sa lugar na iyon. Bigla, tila mayroon siyang malaking napagtanto at huminto sa pagtakbo sandali. Samantala, ginamit ng lalaki ang kanyang mahika sa isang sanaw ng tubig sa daan. Pagkatapos ay pinagmasdan niya ang landas sa madilim na gubat na sinusundan ng dalagang blonde. Kinumpirma ng binata na ito ang gubat na nakita niya sa mga painting at kung saan siya dati naglalaro. Naintindihan niya na naramdaman niya ang enerhiya ng kalikasan at inilipat ito sa kanyang mga painting. Habang nagniningning ang kanyang pulang mga mata, tila naintindihan niya ng eksakto kung ano ang nangyayari. Pagkatapos ay napagod sa pagtakbo ang dalaga at binato ang ulo ng mersenaryo. Ngunit kalmado lang na hinugot ng binatang may puting buhok ang kanyang espada para ipagtanggol ang sarili. Sa isang mabilis na galaw, hinati niya ang bato sa gitna ng walang kahirap-hirap. Nagulat ang maharlikang babae at lubos na natakot sa galing ng tagapagturo. Pinuri niya ang kanyang ugali sa pagsubok na lumaban at sinabing hindi iyon madaling desisyon. Pagod na pagod, bumagsak ang dalaga sa lupa na humihingal at wala ng lakas para patuloy na lumaban. Sa isang malamig na tingin, sinabi ng binata na tila wala na siyang lakas para tumakbo. Pagkatapos ay itinutok niya ang kanyang espada sa maharlikang babae at tinanong kung mayroon siyang huling habilin. Ngunit sa isang ngiti, tila walang pakialam ang dalaga sa kanyang banta. Hinamon niya ito at sinabing hindi niya ibababa ang kanyang sarili tulad ng gagawin ng mga karaniwang tao sa sitwasyong iyon. Tinanong ng mersenaryo kung bakit siya sobrang nahuhumaling sa kanyang dugong bughaw. Yumuko lang ng tahimik ang dalagang blonde sandali. Ibinunyag niya na kung aalisin ang kanyang katayuang maharlika, wala nang matitira sa kanya. Galit na nagsimulang sumigaw ng desperado ang dalaga tungkol sa mahika at sa kanyang kabiguan. Habang may luha sa kanyang mga mata, isinigaw niyang hindi nito alam kung gaano karami ang kanyang sinubukan at nabigo. Tahimik lang na pinanood ng tagapagturo na may puting buhok ang pagsabog ng damdamin ng batang maharlika. Nagpatuloy siyang sinasabing nabigo siya sa mahika, sa pagpipinta, at sa lahat ng sinubukan niyang gawin. Desperado, tinanong niya kung ano pa ang natitira para sa kanya bukod sa kanyang dugong bughaw. Pagkatapos ay napaluhod ang dalaga at nagtaka kung ano siya kung wala ang kanyang katayuan sa lipunan. Tahimik lang siyang pinanood ng tagapagturo na may puting buhok, pinoproseso ang kanyang buong pagsabog ng damdamin. Pagkatapos ay nagpatawag siya ng isang asul na espada ng enerhiya at naghanda para sa susunod na hakbang ng kanyang plano. Habang may luha sa kanyang mga mata, tila tinanggap na ng batang maharlika ang kanyang malagim na katapusan. Itinaas ng mersenaryo ang kanyang talim at sinabing narinig na niya ang lahat ng gusto niyang sabihin. Takot at namumula ang mukha, nagpaalam na ang dalaga habang hinihintay ang katapusan. Sa isang mabilis na galaw, iwinasiwas ng lalaking may puting buhok ang kanyang espada ng enerhiya. Pagkatapos ay mariing ipinikit ng maharlikang babae ang kanyang mga mata habang hinihintay ang huling hampas ng tagapagturo. Nanatili siyang nakapikit nang hindi alam kung ano ang mangyayari sa kanya. Bigla, ang talim ng mersenaryo ay lumikha ng malalaking kristal ng yelo sa paligid niya. Idinilat ng dalaga ang kanyang mga mata at nakita ang mga kristal ng yelo na nabubuo sa lahat ng dako. Pagkatapos ay lumikha ang lalaki ng isang harang na yelo sa paligid ng maharlikang babae nang hindi siya sinasaktan. Tinignan ng dalaga ang kanyang mga kamay at nagtaka kung iyon ba ay isang uri ng mahika. Nang kumpleto na ang kanyang plano, itinago na ng binatang may puting buhok ang kanyang espada ng enerhiya. Humingi siya ng paumanhin sa kanyang kabastusan at pinuri ang pagsusumikap ng dalaga. Nanatiling gulat ang batang maharlika, hindi naintindihan kung ano ang nangyari doon. Ipinaliwanag ng tutor na isa lang itong manifestasyon ng mana at magaling ang ginawa niya. Dahil dito, hindi napigilan ng dalaga ang kanyang damdamin at nagsimulang umiyak ng walang tigil. Sumigaw siya at umiyak ng desperado, inilalabas ang lahat ng sama ng loob na kinikimkim niya. Pinanood lang ng mersenaryo mula sa malayo habang inilalabas ng dalaga ang lahat. Ang kabilugan ng buwan sa kalangitan ay nagbigay liwanag sa pagtatapos ng matinding aralin sa gabing iyon.
Ibinunyag ng tutor na kabilang siya sa isang wild magic school at nalito ang dalaga sa impormasyon. Habang binibendahan ang kanyang binti, ipinaliwanag niya na ang proseso ng pag-aaral ay malaki ang pagkakaiba sa pagitan ng iba't ibang orden ng mga salamangkero. Dagdag pa niya, ang pagsubok na matutunan ang maling teorya ay parang pagpilit sa iyong katawan sa mga damit na hindi naman kasya. Sa sandaling iyon, tinanong ng dalagang Maharlika kung paano niya natuklasan na bahagi siya ng isang pambihirang angkan ng mahika. Sinabi ng binatang may puting buhok na nakita niya ang mga ipininta nito, at may napansin siyang napaka-espesyal sa mga guhit na iyon. Seryoso ang itsura, sinabi ng mersenaryo na naramdaman niya ang enerhiya ng kalikasan at naisalin niya ang lahat ng iyon sa canvas. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ang mga salamangkero ng ganitong uri ay nararamdaman ang natural na mana mula pa noong bata, kaya naman palagi siyang naiba sa iba. Ang dalagang blonde ay lubos na nagulat nang mapagtanto niyang sa wakas ay may nakakilala na sa kanyang nakatagong talento. Pagkatapos niyang magbenda, sinabi ng binata na tapos na ang trabaho at makakalakad na siya ng hindi gaanong masakit. Ngunit nagbabala ang master na ginawa pa lang niya ang unang hakbang at ang totoong pagsasanay ay magsisimula bukas. Bigla, tinawag ng dalagang may asul na mata ang kanyang pangalan habang pinapanood siyang papalayo sa madilim na daan. Kahit na nahihiya, nagpasalamat ang dalagang Maharlika sa kanyang tulong at ipinakitang nagbago na ang kanyang pananaw sa binata. Nakikinig lamang sa katahimikan ang bida sa kanyang mga salita nang hindi nagpapakita ng anumang labis na reaksyon sa sandaling iyon. Dahil doon, nagsimula silang maglakad pabalik sa mansyon habang tinatakpan ng mabituing gabi ang buong kabubatan. Habang naglalakad, nagkomento siya tungkol sa ipinintang paglubog ng araw at sinabing isa itong ganap na obra maestra. Kinabukasan, pumasok ang sikat ng araw sa bintana ng silid tulugan at nagbigay liwanag sa buong marangyang kwarto ng tirahan. Nagising si Diela na determinado at umupo sa kama, handang subukan ang natutunan niya mula sa kanyang bagong master. Pagkatapos ay iniunat ng dalaga ang kanyang kamay at nagsimulang pag-isahin ang isang maliit na asul na enerhiya sa pagitan ng kanyang mga daliri na may matinding kislap sa kanyang mga mata. Sinusubukan niyang ilabas ang kanyang kapangyarihan ng natural tulad ng itinuro sa kanya. Gayunpaman, pumalya ang mahika at naging usok lamang, na labis na ikinainis ng dalagang Maharlika sa resulta. Isang katulong ang may dalang timba ng tubig habang payapang naglalakad sa marangyang pasilyo ng mansyon. Sa sandaling iyon, biglang binuksan ng dalagang blonde ang pinto at ginulat ang katulong na wala sa sarili na halos matumba. Sa gulat, nadulas ang timba mula sa kanyang mga kamay at tumalsik ang tubig sa buong karpet ng pasilyo. Tumama ang maruming tubig ng direkta sa damit ng dalagang Maharlika na nagpatigil sa kanya sa di inaasahang sitwasyon. Desperada, nagsimulang humingi ng tawad ng paulit-ulit ang empleyado dahil sa malaking pagkakamali sa harap niya, ngunit tinitigan lang siya ng dalaga ng malamig na walang ipinapakitang anumang emosyon o agarang galit. Pagkatapos ay lumuhod ang katulong at nagmakaawa para sa kapatawaran, sa takot na muli siyang pagmalupitan ng kanyang amo tulad ng dati. Nakakagulat, sinabihan lang siya ng dalaga na mag-ingat at nagpatuloy sa kanyang lakad na parang walang nangyari. Dahil dito, lubos na nagulat ang katulong at nagtaka kung bakit hindi siya nakatanggap ng sampal o sigaw mula sa spoiled na dalaga. Habang papalapit ang kanyang mga kasamahan ng may pagtataka, sinusubukan nilang intindihin kung ano ang nagbago sa kakaibang ugali ng kanilang senorita. Sa kabilang kwarto, payapang natutulog ang tutor na may puting buhok, ninanamnam ang kanyang bihirang sandali ng pahinga at kapayapaan. Bigla, ginising ng malalakas na katok sa pinto ang binata na nagreklamo tungkol sa napakalakas na ingay ng napakaaga sa kanyang araw ng pahinga. Pagkatapos ay binuksan niya ang pinto habang kinukusot ang kanyang mata at sinusubukang intindihin ang dahilan ng lahat ng sigawan sa kanyang tenga. Sa sandaling iyon, lumitaw ang dalagang blonde kasama ang mayordomo at iginiit na magsimula ang mga aralin sa mahika sa eksaktong sandaling ito ngayon. Nagulat ang ginoong may monokulo ng matuklasan na sa wakas ay nagawa ng dalaga na ilabas ang kanyang mana ng mag-isa sa kanyang silid. May determinadong tingin, inutusan ng estudyante ang mersenaryo na turuan siya kaagad dahil sabik na siyang umunlad, ngunit isinara lang ng binata ang pinto sa kanilang mukha at sinabihang bumalik na lang sa hapon dahil gusto niyang matulog. Dahil dito, nagsimulang umiyak sa tuwa ang mayordomo nang makitang sa wakas ay nagpasya na ang kanyang amo na seryosohin ang kanyang pag-aaral. Inis sa pagtataboy, nagsimulang kalampagin ng dalaga ang kahoy at sumigaw na buksan agad ang pinto. Kahit sa lahat ng iskandalo sa labas, bumalik sa kama ang binatang may puting buhok at nagpasyang huwag pansinin ang paslit na pilya. Maningning na sumikat ang araw sa dambuhalang mansyon ng Maharlikang pamilya habang nagniningning ang araw sa asul na kalangitan. Pagkatapos ay maririnig ang tunog ng matatag na mga yabag na umaalingaw sa mararangyang pasilyo ng malawak na ari-arian na iyon. Nagulat na nagkomento ang dalawang katulong na si Lady Diala ay hindi nakabasag ng kahit isang plato buong araw. Dahil dito, kumalat ang mga chismis at nalaman ng lahat na sa wakas ay nagamit na ng dalaga ang kanyang mana. Sa sandaling iyon, may lumapit sa mga katulong habang papalakas ng papalakas ang tunog ng mga bota.
Huminto ang binatang may maitim na buhok at tinanong kung ano ang pinag-uusapan nilang dalawa tungkol sa kanyang kapatid kanina lang. Samantala, ang patriarka ng pamilya ay patuloy na mahinahong nagsusulat sa isang pergamino gamit ang kanyang pluma. Sa opisina, tinanggap ng Lord ang kanyang mga anak upang pag-usapan ang balita tungkol sa pag-unlad sa mahika ng dalagita. Sinabi ng Grand Duke na ito ay napakagandang balita at tila kontento sa pag-unlad ng kanyang anak, ngunit sinabi ng binatang may berdeng mga mata na masyado pang maaga para ipagdiwang ang isang simpleng tagumpay. Inis, sinigawan ng kapatid na blonde si Reg dahil sa hindi man lang makapagbigay ng isang papuri sa sarili nitong kapatid. Sa sandaling iyon, pinapanood ng ama ang pagtatalo ng kanyang mga anak ng may seryoso at matamang tingin mula sa likod ng kanyang salamin. Naalala niya na nagdulot ng maraming problema ang dalaga noon at hindi nila dapat kanselahin ang kanyang pagpunta sa monasteryo. Tahimik na ipinagpatuloy ng pinuno ng pamilya ang kanyang gawain habang tinitimbang ang kinabukasan ng problemadong anak. Lumipas ang oras at nananatiling matindi ang sikat ng araw, nagbibigay liwanag sa bawat sulok ng malawak na kahariang medieval na iyon. Sa loob ng silid, nakaupo ang dalagang maharlika na nakatalikod at tila labis na nagtatampo sa isang bagay. Pagkatapos ay pumasok ang mersenaryong may puting buhok at tinanong kung nagtatampo ba ang dalaga sa anumang dahilan. Dahil dito, sumagot ang dalagang blonde na hindi lang siya nagtatampo kundi talagang galit na galit sa lahat ng nangyayari. Kinamot ng binata ang kanyang ulo at sinabing ang pag-arte na parang spoiled na bata ay walang maitutulong sa sitwasyon. Ngunit sumigaw muli ang dalagita na hindi ito pagmamaktol at iginiit na ang nararamdaman niya ay purong puot. Dahil doon, sinabi ng binatang may puting buhok na walang kwenta ang pagmamaktol at kailangang mangyari ang lahat sa tamang pagkakasunod-sunod para gumana. Ngunit sumigaw sa galit ang dalagang blonde at sinabing hindi siya nag-aamok kundi ipinapakita niyang labis siyang naiinis sa kanya sa sandaling ito. Tinitigan siya ng mersenaryo ng may seryoso at malamig na tingin habang pinapanatili ang kanyang kalmadong postura sa harap ng pag-aalburoto ng dalaga. Pagkatapos ay sinabi niyang tatawagin niya pa rin itong pagmamaktol at iniwang tulala ang dalagang maharlika sa kanyang pang-aasar. Sa sandaling iyon, ipinatong ng binatang may pulang mata ang kanyang kamay sa upuan habang naghahanda siyang magbigay ng mahalagang aral. Dahil doon, ipinaliwanag niya mula sa sariling karanasan na ang paggamit ng sobrang mana ng sabay-sabay ay maaaring magdulot ng matinding pagkapagod sa katawan ng isang salamangkero. Dagdag pa niya, ang pagpapahinga ay kasing halaga ng pagsasanay, ngunit para sa dalaga, ang usapang iyon ay napakainip at nakakabagot. Nang mapansin ang kanyang panlulumo, tinanong ng guro kung mas gusto niya ang isang hindi gaanong nakakainip na paraan upang matuto ngayon. Pagkatapos ay naalala niya noong gumamit siya ng apoy at ng kanyang espada para takutin ang dalaga at ipakita kung sino talaga ang nasusunod doon. Naalala ang sandali ng matinding takot, nagsimulang pagpawisan ng malamig ang dalagang maharlika at nakaramdam ng kilabot sa buong katawan. Mabilis niyang binago ang kanyang ugali at sinabing hindi niya kailangan ang anumang radikal na paraan at mas gugustuhin niyang ipagpatuloy ang normal na pamamaraan. Dahil doon, sinimulan ipaliwanag ng master na pagkatapos makabisado ang daloy ng enerhiya, magiging napakadali na para sa kanya ang pag-aaral ng mga one-star spell. Ibinunyag niya na ang Wild School ay walang mahigpit na mga patakaran at nakatuon sa kalayaan, perpekto para sa mga natututo ng mag-isa. Sinabi ng binata na ang istilong ito ay bagay na bagay sa kanyang personalidad at ito'y nagdulot ng pagtataka sa dalagang blonde dahil sa biglaang papuri. Dahil dito, ipinaliwanag ng tutor na ang kanyang malayang diwa ay may magandang synergy sa ganitong uri ng mahika at malaki ang naitutulong ng kanyang dugong bughaw. Nanatiling tahimik ang dalaga sandali habang pinoproseso ang mabubuting salitang iyon na hindi pa niya narinig mula kaninuman. Namumula ang mga pisngi, iniisip niya kung talagang mayroon siyang espesyal na talento para sa mistikong sining sa sandaling iyon. Kinumpirma ng binata na ang paglikha ng pader ng yelo sa unang subok ay nagpapatunay ng kanyang potensyal at tinanong niya kung isa siyang tunay na henyo. Ngunit agad siyang binalaan na may malaking pagkakaiba sa pagitan ng pagkakaroon ng talento at pagiging isang tunay na henyo at nagpatuloy ang usapan sa bintana. Samantala, sa labas, pinapanood ng kapatid na may maitim na buhok ang lahat habang nakatago at pinakikinggan ang dialogo ng dalawa sa silid. Sa sandaling iyon, bumulong sa inis ang binatang may maitim na buhok nang mapagtanto niyang umuunlad talaga ang kanyang kapatid at nagpakita ng malaking pagkadismaya. Kinabukasan, matinding sumisikat ang araw sa dambuhalang mansyon habang tuloy-tuloy ang mabigat na pagsasanay sa buong ari-arian. Dahil doon, tumakbo ang dalaga sa silid at sinabi sa kanyang master na mailalabas niya ang kapangyarihan, ngunit hindi makontrol ang direksyon ng spell. Di nagtagal, inistorbo niya ito habang kumakain at nagreklamo na sinubukan niyang gamitin ang elemento ng yelo, ngunit kakaiba ang pakiramdam at iba sa inaasahan. Sa ibang araw, patuloy na hinahabol ng dalagang maharlika ang tutor sa mga pasilyo at sumisigaw na nararamdaman niya ang daloy ng enerhiya, ngunit sa isang ganap na maling paraan.
Sa paglubog ng araw, sa wakas ay natagpuan ng dalagang blonde ang mersenaryo na nagpapahinga malapit sa isang puno at tinanong kung ano ang ginagawa niya roon mag-isa. Inis, nagreklamo ang dalaga na dapat ay malapit siya sa annex at tinanong kung sa tingin ba ng binata ay ibinigay ng kanyang ama ang libro para lang siya maging tamad. Kalmadong-kalmado, sumagot ang binatang may puting buhok na ipinahiram sa kanya ng Grand Duke ang material para mismo makapag-aral siya ng payapa. Ngunit hindi pinansin ng dalaga ang sagot at sinabing sa wakas ay nagawa na niyang paganahin ang daloy ng mana at hiniling na suriin niya agad ang resulta. Samantala, pinagmamasdan ng kapatid na blonde na si Valerian ang tanawin mula sa bintana ng kanyang opisina at tila nag-isip ng malalim tungkol sa direksyon ng pamilya. Sa sandaling iyon, bumukas ang mga pinto at pumasok sa silid ang tutor na may puting buhok, tumutugon sa agarang tawag ng magiging patriarka ng maharlikang pamilya. Binati ng maharlika ang panauhin at pinaupo ito dahil kailangan nilang magkaroon ng isang seryosong pag-uusap tungkol sa mga kamakailang pangyayari. Magkaharap na nakaupo, tinanong ng lalaking blonde kung kumusta ang pag-unlad ng kanyang kapatid at nagpakita ng malaking pag-aalala sa ugali ng dalagita. Sa totoo lang, sinabi ng bida na malaki na ang kanyang inunlad, ngunit mangangailangan pa ng ilang panahon bago niya makabisado ang mga pangunahing spell. Dahil dito, ibinunyag ng nakatatandang kapatid na malapit nang bumalik ang kanilang ina mula sa isang paglalakbay at nagbabala na ang kapaligiran sa mansyon ay lubhang magbabago. Nagbabala siya na ang matriarch ay isang taong mahirap pakisamahan at maraming maharlika ang hindi tumatanggap na makita ang isang karaniwang tao na may hawak na ganoong kahalagang posisyon sa tirahan. May matamang tingin, sinabi ng mersenaryo na tatandaan niya ang mahalagang babalang ito at tinanong kung mayroon pa bang gustong sabihin ang lalaking blonde. Nanatiling tahimik ang magiging patriarka sandali habang tila pinipili ang tamang mga salita upang tapusin ang kanyang pangangatwiran sa binata. Pagkatapos ay tumayo siya at ipinaliwanag na ang kanyang misyon bilang tagapagmana ay protektahan ang lahat ng miyembro ng pamilya at laging maging tapat sa bawat isa sa kanila. Ngunit bumuntong hininga ang lalaking blonde at nagkomento na ang pag-unawa sa puso ng tao ay isang napakakomplikadong gawain at ang katotohanan ay hindi kailanman kasing simple ng tila. Tinanong ng lalaking may puting buhok kung ano ang punto ng maharlika sa lahat ng kakaibang usapan na iyon. Sa sandaling iyon, itinaas ng kapatid na blonde ang kanyang kamao at mukhang napaka-emosyonal habang inaalala ang nakaraan ng pamilya. Ibinunyag niya ng may malaking kalungkutan na ayaw nang makipaglaro sa kanya ni Munting Diala tulad ng dati. Pinapanood ng mersenaryo ang drama ng lalaki na may ekspresyon ng isang taong walang naiintindihan sa nangyayari. Ipinagpatuloy ng lalaking blonde ang kanyang kwento na sinasabing ang kanyang kapatid ay parang perpektong anghel noong sila'y mga bata pa. Habang nag-eksena ang maharlika, kalmado lang na umiinom ng tsaa ang bida, walang pakialam sa kanyang pag-iyak. Pagkatapos ay nagtanong ang tagapagmana kung may paraan para makuha niya muli ang pagmamahal ng bata, pero kinuwestiyon ng tutor kung bakit sa kanya ito kinokonsulta na isang personal at kakatuwang bagay. Bigla, umalinggaw ang boses ng dalaga sa buong mansyon, habang desperado siyang sumisigaw na hinahanap ang kanyang magic master. Binaliwala ng lalaki ang naunang tanong at ipinakita na natuto siyang gumawa ng mga manikang gawa sa kamay kasama ang isa sa mga katulong sa bahay. Ipinakita niya ang isang nakakatakot na laruan at tinanong kung ano ang tingin ng binata sa kakaibang obra maestra na yon. Nang makita ang kakatuwang bagay, tinanong ng bida kung sinusubukan ba ng maharlika na isumpa ang isang tao ngayon. Dahil sa sagot, nagsimulang umiyak ang lalaking blonde at naging napakasensitibo sa matalas na puna ng mersenaryo. Dahil doon, lumipat ang eksena sa labas ng marangyang tirahan. Sa ilalim ng napakaliwanag na asul na kalangitan sa araw na iyon, isang eleganteng babae ang lumitaw sa pangunahing bulwagan at sinabing nakarinig siya ng magagandang bagay tungkol sa binatang may puting buhok. Habang nakangisi, sinabi niyang nakakuha sila ng isang napakahusay na magic master para sa marangal na pamilya. Nagpakilala ang ginang bilang si Mariela at sinabing balak niyang magpadala ng magandang regalo sa lupang sinilangan ng binata. Sa sandaling iyon, ibinunyag ng binata na hindi siya kabilang sa anumang marangal na pamilya o partikular na teritoryo ng sinumang Panginoon. Lubos na nagulat ang babae at nabigla nang marinig na ang guro ng bata ay isa lamang karaniwang tao. Maliwanag na sumisikat ang araw sa marangyang tirahan ng marangal na pamilya na nagpapahiwatig na magiging mahabang araw ito na puno ng sorpresa para sa lahat. Sa pangunahing bulwagan, napapaligiran ang batang mersenaryo ng ilang katulong at isang napaka-eleganteng ginang na masusing nagmamasid sa kanya. Habang nakangisi, sinabi ng babae na nakarinig siya ng magagandang bagay tungkol sa mga kakayahan ng bagong magic tutor ng sambahayan. Nagpakilala siya bilang si Mariela at sinabing plano niyang magpadala ng magandang regalo sa lupang sinilangan ng binatang may puting buhok. Ngunit mahinahon, sumagot ang binatang may pulang mata na hindi siya kabilang sa anumang marangal na pamilya o teritoryo ng isang partikular na Panginoon. Lubos na nagulat ang ginang at nagtaka kung tama ba ang narinig niya sa sinabi ng bisita sa kanyang harapan.
Pinanatili ng bida ang isang seryosong ekspresyon at malinaw na sinabing isa lamang siyang karaniwang tao. Sa sandaling iyon, ang mukha ng babae ay napuno ng matinding takot nang matuklasan ang tunay na pinagmulan ng guro. Isang linggo ang nakalipas, makikita natin ang isang marangyang karwahe na nakaparada sa harap mismo ng malaking mansyon ng marangal na pamilya. Dahil doon, kinausap ng batang si Osalin ang mersenaryo, at sinabing tama ang naging desisyon niyang dalhin siya sa kanyang teritoryo. Ngunit ipinaliwanag niyang kailangan niyang bumalik sa Eberstein para asikasuhin ang mahahalagang bagay at iwan si Dalala sa pangangalaga ng binata. Sumang-ayon lang ang binatang may puting buhok sa utos, ipinapakitang handa siyang tuparin ang kanyang misyon ng walang reklamo. Pagkatapos ay lumitaw ang pinuno ng guild na tumatawa at ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ng kanyang tauhan habang nagbibiro tungkol sa sagot nito. Sumakay siya sa karwahe kasama ang maharlikang babae at sinabihan ang binata na tapusin agad ang trabaho bago pa may dumating para magdulot ng gulo. Pagkatapos ay nagsimulang umalis ang karwahe mula sa ari-arian, iniiwan ang bida na mag-isang haharap sa napakakomplikadong pamilya. Ngunit bigla, napahawak sa mukha ang dalagang may maitim na buhok nang mapagtanto niyang may nakalimutan siyang sabihin na napakahalaga. Na may nag-aalalang ekspresyon, nagbabala siya na babalik ang kanyang ina sa susunod na linggo at nakalimutan niyang bigyan siya ng babala tungkol dito. Nagtanong ang lalaking may balbas kung ang matriarka ng pamilya ay isang taong talagang nangangailangan ng ganoon kaseryoso at kagyat na formal na babala. Sa sandaling iyon, nakatuon ang eksena sa mga marangyang detalye ng kisam ng mansyon habang unti-unting tumitindi ang tensyon sa silid. Dahil doon, inilarawan ng maharlikang babae ang kanyang sariling ina bilang isang tunay na sagisag ng katatakutan na walang sinuman ang gugustuhing makabangga. Nagalit si Marela at sumigaw, tinatanong kung isang karaniwang tao ba talaga ang guro ng kanyang bunsong anak. Nananatiling kalmado ang patriarka at hinihiling sa kanyang asawa na hinaan ang boses habang patuloy na hawak ang kanyang pluma. Ngunit patuloy na sumisigaw sa desperasyon ang ginang, sinasabing ang batang blonde ang pinakamahalagang anak na babae sa buong marangal na angkan. Sa sandaling iyon, tinanggal ng Grand Duke ang kanyang salamin at inamin na hindi rin niya gusto ang paglalagay ng mga karaniwang tao sa ganoong kahalagang posisyon. Naalala ng ginang na sumuko na ang lahat ng ibang guro na maharlika. Ngunit kinwestiyon niya kung paano sila pumili ng isang tao mula sa mundo ng mga mersenaryo. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng Panginoon na mahirap maghanap ng mahuhusay na guro at idiniin na ang binatang may puting buhok ay direktang rekomendasyon mula sa kanilang anak na si Aselin. Dahil doon, nagsimulang maglakad-lakad sa opisina ang babae at sinabing dapat mayroong kahit man lang minimum na pamantayan ng kalidad para sa serbisyong iyon. Pagkatapos ay iminungkahi niyang dalhin ang kanyang sariling kapatid na nagngangalang Flam para turuan ang bata ngayong nagawa na nitong ipakita ang kanyang enerhiya sa mahika. Tinanong ng pinuno kung gusto niyang kumuha ng isang commander mula sa hangganan para maging pribadong guro at kung sa tingin niya ay biro lang ang pamamahala sa Dochi. Ngunit sumigaw muli ang matriarka na nagsasabing ang mataas na lipunan ng Everstein ay isang tunay at napakadelikadong larangan ng digmaan para sa mga kabataan. Dahil doon, itinuro niya ang kanyang daliri at sinabing ayaw niyang makitang maging katatawanan ang kanyang anak sa Grand Debutant Ball dahil sa isang gurong walang pangalan. Sa sandaling iyon, bumukas ang malalaking pinto ng opisina at may pumasok para abalahin ang mainit na pagtatalo ng mag-asawang maharlika. Hiniling ng anak na blonde na si Valerian sa kanyang ina na kumalma, sinasabing hindi siya pumunta doon para lang makipag-away sa kanyang asawa. Ngunit sinabihan ng matriarka ang binata na tumabi at sinabing ang usapin ay hindi isang bagay na madaling baliwalain ng sinuman doon. Pagkatapos ay kinuwestiyon ng isa pang kapatid na nagngangalang Reg kung ang tunay na issue ay hindi ba kung may talento ang karaniwang taong iyon para maging guro ni Diala. Dahan-dahan siyang naglalakad habang masusing pinapanood siya ng dalawa, naghihintay sa kanyang susunod na sasabihin tungkol sa mersenaryong may puting buhok. Sinasabi ng binatang may maitim na buhok na kakaiba ang pagkakaroon ng isang karaniwang tao bilang guro, ngunit kung mayroon siyang mga kinakailangang kasanayan, hindi ito magiging malaking problema. Dahil doon, hiniling ng binata sa kanyang ama na hayaan siyang personal na subukin ang mersenaryo at iminungkahing magharap sila sa isang magic duel. Ngunit sinabi ng patriarka sa kanyang anak na huwag nang mag-abala at sinabing may buong katiyakan na ang binatang may puting buhok ay tunay na napakalakas at may kakayahan. Sa sandaling iyon, natahimik ang kapatid na may berdeng mga mata at tinitigan ang kanyang ama na may ekspresyon nang marinig ang hindi inaasahang papuri para sa karaniwang tao. Sa sandaling iyon, iminungkahi ng binatang may maitim na buhok na subukin na lang ang kakayahan ng kanyang kapatid sa halip na tumuon lamang sa mersenaryo. Dahil doon, nalito ang kapatid na blonde at tiningnan ang kanyang kamag-anak, hindi naiintindihan ang tunay na layunin ng hindi inaasahang bagong hamon na ito. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng binata na kung talagang mahusay ang guro sa kanyang ginagawa, dapat ay may hindi kapanipaniwalang pag-unlad na nagawa ang batang blonde sa maikling panahon. Habang nananatiling tahimik ang pinuno ng pamilya,
tila sineseryoso niyang pinag-iisipan ang mungkahi na makita ang pagganap ng kanyang bunsong anak sa larangan ng digmaan. Pagkatapos ay nagsimulang umalis sa lugar ang binatang may berdeng mga mata, habang sinusubukan siyang tawagin pabalik ng kanyang nakatatandang kapatid para ipagpatuloy ang usapan sa opisina. Ngunit kinuwestiyon siya ni Valerian tungkol sa kung ano ang balak niyang gawin sa pagmungkahi ng isang magic duel laban sa isang bata na wala pang gaanong karanasan. Tinanong ng binata na nakaitim kung talagang naniniwala ang blonde na nagbago na ng ugali ang bata at kinalimutan na ang lahat ng kanyang magulong nakaraan. Sa sandaling iyon, sinabi ng tagapagmana na siya pa rin ang kanilang kaisa-isang kapatid na babae at dapat protektahan ang dugong nananalaytay sa pamilya. Na may mapanuyang ngiti, kinutya ng nakababatang kapatid ang terminong laman at dugo na nagpapakitang wala na siyang nararamdamang pagmamahal para sa dalaga. Sumigaw siya na sisirain ng ugali ng dalaga ang pangalan ng marangal na angkan sa sandaling ipakilala siya sa buong mataas na lipunan. Dahil sa masasakit na salitang ito, nabahala ang kapatid na blonde at nagtaka kung ang galit ng kanyang kapatid sa bata ay may tunay at madilim na pinagmulan. Sa sandaling iyon, sinabi ng binata na siya ang unang lumampas sa linya at dapat siyang manatiling nakatago sa buong mundo. Sa annex na iyon, pinanood lamang ng hinaharap na patriarka ang pag-alis ng kanyang kamag-anak habang nararamdaman ang lalong tumitinding tensyon sa loob ng mansyon. Pagkaalis niya, humupa ang kaguluhan sa opisina. Ngunit nananatili sa ere para sa lahat ang kawalan ng katiyakan tungkol sa kung ano ang mangyayari sa duelo. Samantala, isang maliit na ibon ang nakadapo sa sanga ng puno sa labas, na nagpapahiwatig na nagsimula na ang isang bagong umaga sa marangyang tirahan. Bigla, pumasok sa kwarto ng kanyang master ang batang blonde na sumisigaw, ipinapakitang galit na galit siya sa isang bagay na katutuklas lang niya. Patuloy na nagbabasa ng kanyang libro nang mahinahon ang binatang may puting buhok at nagtataka kung ano ang dahilan ng sobrang ingay ng napakaaga sa kanyang silid. Pagkatapos ay inihagis niya ang isang opisyal na balumbon sa mga pahinang binabasa ng binata para makuha ang buong atensyon ng kanyang magic tutor. Na may determinadong tingin, sinabi ng bata na kung matatalo siya sa magic duel na ito, agad natatanggalin sa trabaho ang mersenaryo mula sa kanyang posisyon sa mansyon. Sa kabila ng banta, sinabi ng binata na narinig na niya na ang kalaban ay isang bihasang one-star mage at magiging mahirap ang laban para sa kanya. Nagalit ang dalaga at sumigaw na matatanggal sa trabaho ang binata kung hindi niya seryosohin ang hamon na yon. Dahil doon, mahinahong sumagot ang mersenaryo na ginagawa lamang niya ang trabahong binayaran sa kanya at wala nang iba pa. Idinagdag niya na nakatanggap na siya ng malaking paunang bayad, kaya wala siyang gaanong pakialam sa natitira pa. Dahil doon, lubos na nagulat ang dalagang blonde at nagtanong kung seryoso ba ang kanyang guro tungkol dito. Lumipas ang isang linggo at malakas na iwinawagayway ang watawat ng Grand Duchy, na nagpapahiwatig na dumating na sa wakas ang araw ng duelo. Handa na ang training courtyard habang nagtitipon ang marangal na pamilya at mga katulong para panoorin ang laban. Sa sandaling iyon, naglalakad ang patriarka ng may otoridad kasama ang kanyang asawa na tila iritado pa rin sa lahat ng bagay. Magalang na yumuko ang binatang may puting buhok at inihayag na kararating lamang ng Panginoon at ng kanyang mga kasama. Pinapanatili niya ang kanyang kalmado at propesyonal na postura kahit na sa harap ng nakakatakot na presensya ng lahat ng makapangyarihang maharlika. Pinagmamasdan ng ama ang binata at nagtataka kung kumpiyansa ba siya dahil sa isang lihim na dahilan. Habang nakaupo sa kanyang trono, iniisip ng Panginoon na ang isang taong may ganoong katapangan ay hindi dapat basta-basta paalisin. Umalinggaw ang matatag na mga yabag sa lugar habang papalapit ang kalaban sa larangan ng digmaan na may nakamamatay na tingin. Naglalakad ang kapatid na may maitim na buhok habang iwinawagayway ang kanyang kapa, ipinapakitang handa na siya sa komprontasyon. Na may malamig na tingin, sinabi niyang hindi ito simpleng duelo at balak niyang durugin ang kanyang kapatid. Pagkatapos ay umakyat ang binata sa mga baitang at nangakong pagsisisihan ng husto ng bata ang buong nakaraan nito. Pumwesto na ang batang maharlika sa larangan ng digmaan habang bumibigat ang tensyon sa pagitan ng magkapatid. Suot ang kanyang pulang hood, nagpakita ang dalaga ng isang nakatutok na ekspresyon at tila handa na para sa laban ng kanyang buhay, ngunit nabigla siya sa kanyang narinig at nagtanong kung talagang wala nang pakialam ang kanyang master, kundi pera lamang. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na nag-stabilize na ang kanyang mana at malapit na siyang makapag-cast ng malalakas na spell. Dahil doon, sinabi ng guro na may dugong maharlika na nananalaytay sa kanyang mga ugat, na nag-iwan sa dalaga na ganap na natigilan. Idiniin niya na ang Wild School ay mas nakatuon sa sariling pag-aaral kaysa sa pagtanggap ng palaging aral mula sa iba. Pagkatapos ay sumigaw sa inis ang dalaga, nagtataka kung bakit sinasabi ng guro ang lahat ng kakaibang bagay na yon sa mismong sandaling iyon. Ang batang mersenaryo ay nakikinig lamang sa paglalabas ng sama ng loob ng dalaga na may kalmado at napakapayapang ekspresyon sa kanyang mukha. Habang nakayuko, inamin ng babaeng blonde na alam niyang hindi siya ang pinakamahusay na estudyante, pero ipinapakita niyang sinsero na siya ngayon. Pagkatapos ay umiyak siya at sinabing gusto niyang magpatuloy na matuto mula sa binatang may puting buhok,
dahil hindi siya tatanggap ng ibang guro kapalit niya. Nanatiling tahimik ang master saglit habang pinagmamasdan ang determinasyon at matinding kalungkutan sa mga mata ng kanyang estudyante. Dahil doon, sinimulan ng binata na isuot ang kanyang guwantes at binanggit na hindi pa siya kailanman sumali sa isang formal na duelo ng mga maharlika. Pero sinabi niya na matuturuan niya ito kung paano manalo sa isang totoong laban at tinanong kung gusto talaga ng munting maharlikang babae na magwagi ngayon. Noong panahong iyon, sinabi ng lahat na walang talento sa mahika si Batang Diala, at kahit ang mga sikat na guro ay sumuko na sa kanya. May malisyosong nagkomento ang mga tao na lumipas na ang kasikatan ng lahi ng Duplain at ang bata ay marunong lang mag-tantrums. Sabi ng iba, mas mabuti pa raw kung hindi na lang siya ipinanganak, pero nagpakita ng nag-aapoy na tingin ang dalaga at humingi ng tulong para manalo. Sa sandaling iyon, naglakad ang dalagita patungo sa larangan ng digmaan habang iwinawagayway ang kanyang pulang kapa sa ilalim ng maningning na sikat ng araw sa umagang iyon. Pinanood niya itong mabuti at napagtanto na wala siya doon bilang kapatid o bunsong anak ng isang mahalagang pamilya. Pumwesto ang dalaga na may matinding kislap sa kanyang mga mata dahil ngayon, nakikita niya ang kanyang sarili bilang disipulo lamang niya at isang tunay na salamangkero. Nagbago ang eksena sa isang watawat na may simbolo na iwinawagayway sa tuktok ng isang post. Sa sandaling iyon, hinarap ng dalaga na may pulang kapa ang kanyang kalaban sa gitna ng isang batong arena. Isang ginoo na may bigote ang tumikhim para makuha ang atensyon ng lahat. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ang duelo ay magkakaroon ng mga advanced na patakaran at kung sino man ang unang magpa-activate ng kanilang proteksyon ang siyang talo. Dahil doon, nanatiling matatag at seryoso ang tingin ng kalaban na may maitim na buhok sa dalaga, pero ang maliit na nakatakip ang ulo ay hindi natinag at ipinakitang handa na siyang simulan ang laban. Kumikinang ang mahiwagang gamit na nagsisiguro sa kaligtasan ng manlalaban habang lumulutang ito sa hangin. Habang nanonood mula sa malayo, iniisip ng binatang may puting buhok ang 10 minutong limitasyon sa oras at kung paano ginagastos ng mga maharlika ang kanilang pera. Sa sandaling iyon, nagsimulang bumigkas ng isang malakas na spell ang duelista na nagdulot ng malakas na ihip ng hangin. Ang epekto ng enerhiya ay nagsimulang magpayanig sa damit ng babaeng blonde, ngunit nanatili siyang matatag sa kanyang pwesto. Habang nakaunat ang kanyang kamay, nag-ipon siya ng isang globo ng berdeng liwanag na lumalaki sa bawat segundong lumilipas. Sabi ng binata, pasensya na pero kailangan na niya itong pauwiin ngayon din. Nagpakawala ng isang mapanirang atake, ibinato niya ang lahat ng mahika na yon sa kanyang maliit na kalaban. Ang bugso ng humihiwang hangin ay sumulong, sinisira ang lahat ng madaanan nito habang siya'y nanonood lamang. Sa sandaling iyon, sinasalamin ng mga mata ng dalaga ang kislap ng atake na papalapit sa kanya. Mabilis siyang kumilos at nagawang takasan ang mapanganib na atake sa pamamagitan ng pagyuko sa ilalim nito. Ang kalaban ay lubos na nagulat sa kanyang bilis at nagtaka kung paano niya nagawang gawin yon. Kahit nainis siya, ipinagpatuloy niya ang kanyang mabilis na pagkilos, sinusubukang tamaan ang dalaga anuman ang mangyari. Pagkatapos, gumalaw ang maliit na dalaga na parang isang kislap at naiwasan ang lahat ng kanyang mga atake ng napakadali. Habang nananatiling nakatuon, ipinapakita ng munting blonde na hindi siya basta-basta matatalo sa laban na ito. Sinusuri ng binatang may puting buhok ang laban at sinabing gumagamit siya ng sobrang mana para kontrolin ang kanyang mga spell. Samantala, tumama ang bugso ng hangin sa isang harang na yelo na nabasag sa pagtama nito. Ang dalaga na may pulang takip sa ulo ay nagtaas ng malaking pader ng yelo para protektahan ang sarili mula sa atake, ngunit tinawanan siya ng kanyang kalaban na nagsasabing hindi iyon tunay na spell, kundi purong mana lang. Dahil doon, naghanda siya ng isa pang mas malakas na atake na nagsasabing ang mga mumurahing daya ay kayang durugin. Pagkatapos ay hinamon ng binata ang munting blonde na subukang pigilan ang bagong atake na paparating ng buong lakas. Nanatili ang maliit na dalaga sa likod ng kanyang harang na yelo, habang ang mga globo ng enerhiya ay lumilipad sa kanyang direksyon. Sa sandaling ito, nakikita natin ang isang alaala ng batang lalaki na may puting buhok na kausap ang dalaga. Ipinaliwanag niya na walang pakialam ang mga mersenaryo sa karangalan at ang tanging layunin nila ay ang tagumpay. Mukhang nag-aalala ang dalaga at iniisip na maaaring hindi siya magustuhan ng mga tao kahit na manalo siya sa laban. Tinanong niya kung okay lang ba yon sa kanya basta't maabot niya ang kanyang huling layunin, ngunit sumigaw ang babaeng blonde ng buong lakas na nagpapakitang determinado siyang gawin ang lahat. Pabalik sa kasalukuyan, hinarap ng dalaga ang kanyang kalaban na may malamig at napakadesididong tingin. Mabilis siyang tumakbo sa tabi ng kanyang pader na yelo, iniiwasan ang mga atake ng kalaban. Pagkatapos ay lumingon siya at ipinaliwanag ng narasyon na may mga mersenaryo na laging nananalo. Nagpatuloy ang narasyon na nagsasabing ang mga taong ito ay hindi nakikipagduelo, lumalaban sila para manalo. Nagulat ang kalaban na makita ang maliit na dalaga na gumagalaw sa hindi inaasahang paraan. Gamit ang kanyang mahika, dumulas ang dalaga sa lupa at ipinaliwanag ng narasyon ang tungkol sa paggamit ng kapaligiran para sa iyong kalamangan.
Sa ganitong paraan, ginagamit niya ang anumang paraan na kinakailangan upang makamit ang tagumpay sa labanan. Sinasamantala ang pagkagambala ng kalaban, nagbato siya ng isang piraso ng yelo na tumama sa kanya ng diretsyo. Sa galit na tingin, nag-ipon ng mahika ang dalaga na may pulang takip sa ulo para sa susunod na galaw. Ngunit ang kanyang kalaban ay ngumiti ng may kumpiyansa at idineklara na ito na ang katapusan para sa kanya. Sa sandaling iyon, nagulat ang munting blonde na makita ang isang bagong atake na inilunsad sa kanyang direksyon. Isang talim ng hangin ang sumugod pasulong at itinapon niya ang sarili sa lupa upang subukang takasan ang atake. Tumama ang atake sa lupa at nag-angat ng ulap ng alikabok na tumakip sa buong tanawin ng arena. Habang nanonood mula sa malayo, nanatiling kalmado ang binatang may puting buhok at patuloy na pinapanood ang duelo. Isang ginang sa mga manonood ang nataranta at isinigaw ang pangalan ng dalaga habang nakatakip ang mga kamay sa kanyang bibig. Dahil doon, hiniling niya na itigil ang duelo dahil maaaring masaktan ang batang manlalaban. Sinabihan siya ng isang lalaki sa tabi niya na umupo at sinabing hindi pa tapos ang laban. Nakipagtalo siya na tinamaan ng dalaga ngunit sinabi niya na hindi naman na-activate ang proteksyon. Nagpatuloy ang lalaki sa kanyang seryoso at nakatutok na tingin sa arena, alam ang isang bagay na hindi nakita ng iba. Pabalik sa binatang may puting buhok, nanatili siyang nakaupo sa bangko na pinapanood ang lahat ng mahinahon. Iniisip niya na hindi man lang ito kumurap at nagtaka kung bahagi ba ito lahat ng plano mula sa simula. Samantala, naglalakad ang duelista sa arena na hinahanap ang kanyang kalaban sa gitna ng alikabok. Sigurado siyang tumama ang atake at hindi maintindihan kung bakit hindi na-activate ang proteksyon. Naguguluhan, tumingin-tingin ang binata sa paligid sinusubukang hanapin ang dalaga na tuluyang naglaho. Bigla na lang, ang sahig na kahoy sa ilalim ng kanyang mga paa ay nagsimulang mabitak sa kakaibang paraan. Isang malaking tulis ng yelo ang sumulpot mula sa sahig at tinamaan siya ng diretsyo na nagpatalsik sa kanya sa hangin. Mula sa epekto ng sorpresang atake, bumagsak ang duelista sa lupa nang hindi naintindihan kung ano ang nangyari. Nagulat siya at napagtanto na umaatake ito mula sa ilalim ng entablado ng arena. Tumingin ang kalaban sa hukom at nagtaka kung ang pagiging wala sa entablado ay hindi nangangahulugang pagkatalo. Ngunit umiling lamang ang Ginoo na may monokulo bilang tugon. Napagtanto ng binata na ang pagiging nasa ilalim ay hindi itinuturing na pag-alis at walang sinuman ang aasahan sa ganoong daya. Kahit na, bumangon siya mula sa lupa, determinado na ipagpatuloy ang laban anuman ang mangyari. Mas maraming tulis ng yelo ang lumabas mula sa sahig at kailangan niyang umiwas para hindi muling matamaan. Ilang sibat na yelo ang sumulpot mula sa entablado na pumipilit sa duelista na patuloy na gumalaw. Nagsimula siyang pagpawisan at napagtanto na mahirap siyang tamaan kung hindi man lang niya ito makita. Tumalon sa hangin, nagreklamo siya na walang etika ng maharlika sa duelong ito. Tumingin sa butas sa sahig, tinawag ng binata ang pangalan ng dalaga na may pag-aalalang tingin. Sa sandaling iyon, lumabas ang maliit na dalaga na may pulang takip sa ulo mula sa butas. Habang nakatingala sa kanyang kalaban mula sa ibaba, ang mga mata ng munting blonde ay kumikinang na may matinding pulang ilaw na nagpapakita ng kanyang buong galit. Nakilala ng binata ang tingin na yon at naalala kung kailan ginawa rin yon ng kanyang kapatid na si Derek. Sa isang bagong pagkaunawa, tila mas naging seryoso at nakatuon siya para sa natitirang bahagi ng laban. Napagtanto niya na ang estratehiyang ito ay hindi sa kanya, kundi sa kanyang kapatid na nanonood mula sa malayo. Inayos ng duelista ang kanyang kapa bilang paghahanda sa susunod na yugto ng labanan. Mabilis niyang naiwasan ang isa pang atake ng yelo na biglang lumitaw. Pagkatapos ay sinabi niyang sasakyan niya at susundin ang estratehiyang kanilang binalak. Ang bughaw na langit ay nagbukas sa ibabaw ng wasak na arena sa pagtatapos ng kabanata. Nagulat ang ginang sa mga manonood at nagtanong kung pumasok ba ang dalaga sa maalikabok na hukay na yon. Sinigawan niya ang kanyang asawa na itigil ang duelo, ngunit sinabi nito na walang nilabag na anumang patakaran ang dalaga. Pinapanood ng lalaking may balba sa mga manonood ang laban na may malalim na pag-isip at seryosong tingin. Samantala, nagtatago ang dalaga na may pulang takip sa ulo sa ilalim ng wasak na entablado. Habang nakatutok ang kanyang mga mata, sinabi niya na ngayon ay mas malinaw na niyang nakikita ang lahat. Sa wakas ay nakikita na ng munting manlalaban ang daloy ng mana ng kanyang kalaban. Gayunpaman, nagsimulang bumigkas ng spell ang binata at nagulat sa pagkakaantala. Isang tulis ng yelo ang tumama sa sahig malapit sa kanya at saglit siyang nawalan ng balanse. Galit na galit siya dahil sinisira nito ang sahig sa tuwing sinusubukan niyang bumigkas ng spell at hindi siya maaaring matalo. Habang may tumutulong pawis, nag-concentrate siya para mag-isip ng bagong plano ng pag-atake. Mula sa itaas, makikita natin ang manlalaban na nag-iisa sa wasak na arena malapit sa bumagsak na watawat sa lupa. Napansin ng dalaga na huminto ang daloy ng mana at naghinala na may binabalak ito. Naghanda siya at naisip na atakehin niya ito sa oras na magsimula itong bumigkas ng susunod na spell. Nang makita ang eksena, nagulat ang hukom at sinubukang kunin ang atensyon ng batang master sa gitna ng arena. Ginulat ng binata ang lahat sa pagtalon at pagbalanse sa ibabaw ng flagpole.
Alam niyang sa ganitong distansya, hindi siya makakatugon sa oras pero imposibleng mag-cast ng spell mula doon. Kaya nagpasya ang binata na mayroon lang isang paraan para manalo at itinuon ang kanyang asul na enerhiya. Sisirain niya ang buong plataporma nang hindi kailangan ng incantation para dito. Pinapanood ng kapatid na lalaking may puting buhok ang eksena na may seryoso at napaka-focus na tingin. Sa isang pagsabog ng asul na enerhiya, nagsimulang magkahiwa-hiwalay ang platapormang gawa sa kahoy. Napakalakas ng atake kaya nabali ang flagpole sa pundasyon nito. Dahil doon, nagsimulang mahulog ang binata kasama ang poste na hindi kinaya ang lakas. Sumabog ang buong arena sa isang napakalaking pagsabog na nagpaangat ng maraming alikabok. Nag-aalala, isinigaw ng babae sa manonood ang pangalan ng binata, puno ng pag-aalala ang kanyang mukha. Sa gitna ng usok, ligtas na nakalapag sa lupa ang batang mandirigma. Sa matalas na tingin, nakatuon siya sa isang partikular na punto sa gitna ng lahat ng kaguluhan. Ang figura ng maliit na batang babae na may pulang hood ay tumatakbo ng mabilis sa gitna ng alikabok. Pagkatapos, naghanda si Reg ng isang asul na magic arrow at itinutok ito sa direksyon ng kanyang kalaban. Sa isang mabilis na kilos, pinakawalan niya ang energy projectile na humawi sa hangin na parang kidlat. Nagsasalamin sa mata ng dalaga ang kislap ng palaso na mapanganib na papalapit sa kanya, ngunit inunat ng maliit na blonde ang kanyang kamay at nagawang pigilan ang magic attack sa huling segundo. Matinding nagliliwanag ang kanyang palad habang madali niyang hawak ang enerhiya. Habang lumilipad ang kanyang buhok, nananatili ang kanyang seryosong ekspresyon na ganap na nakatuon sa laban. Nagtransform ang palaso sa isang kumpol ng matingkad na asul na enerhiya sa ilalim ng kontrol ng dalaga. Pagkatapos ay inilihis niya ang atake at ipinabalik ang kumpol sa orihinal na may-ari nito. Tumatakbo ang maliit na bata sa likod mismo ng kanyang ganting atake para mas lalong idiin ang kalaban. Iniisip ng binata na kung makapatama siya ng isang magic arrow, magkakaroon siya ng kalamangan sa laban. Ngunit tumalon sa ere ang dalaga at nagpakawala ng malakas na sipa sa dibdib mismo ng kalaban. Nagtitigan silang dalawa ng malapitan habang tumatama ng buong lakas ang sipa. Napaluhod si Reg, iniinda ang sakit ng direktang tama na kanyang natanggap. Sa sandaling iyon, dumakot ng lupa ang kamay ng dalaga mula sa sahig ng arena. Sa isang mabilis na kilos, ibinato niya ang lahat ng lupa sa mukha ng kanyang kalaban. Dahil doon, tinamaan ng lupa ang mga mata ng binata at napasigaw siya dahil sa hindi patas na atake. Pagkatapos ay lumuhod siya para linisin ang kanyang mukha habang sinamantala ng maliit na bata ang pagkakataong lumayo. Iniisip ng binata na naubusan na siya ng mana kaya siya sumisipa at naghahagis ng buhangin. Pagkatapos ay naintindihan niya na ginagawa ito ng dalaga para patunayan ang kanyang halaga sa duelo. Kaya nagpasya siyang harapin siya ng buong lakas tulad ng gagawin ng isang tunay na kapatid. Isang maningning na liwanag ang sumikat sa asul na kalangitan, na tanda ng pagbabago sa kapaligiran ng laban. Hinarap ng dalagang may blondeng buhok ang kanyang kalaban na nagpapagaling pa rin sa lupa na may kamay sa kanyang ulo. Mukha siyang pagod pero ipinapakita ng kanyang mga mata na hindi siya susuko. Sa sandaling ito, may kaunting dugo na tumutulo mula sa gilid ng bibig ng maliit na mandirigma. Nakikita natin ang isang patak na nahuhulog at nagbabago ang eksena sa isang alaala tungkol sa paggamit ng mahika. Ipinaliliwanag ng isang boses na ang mana ay parang pintura, at ang spell ay ang brush na ginagamit para ipinta ito. Itinuturo ng binatang may puting buhok na gamit ang brush, kinokolekta mo ang pintura at lumilikha ng isang imahe. Pagkatapos ay tinapos ng binatang may pulang mata ang kanyang aralin sa pagsasabing ito ang tinatawag nilang mahika. Kumikinang ang mga mata ng maliit na bata na mangha sa paliwanag ng kanyang guro. Sa ilalim ng mabituing kalangitan, ipinapakita sa kanya ng lalaki ang kapangyarihan ng mana na dumadaloy sa hangin. Pagbalik sa kasalukuyan, ipinikit ng maliit na blonde ang kanyang mga mata at tila nakahanap ng bagong lakas. Naaalala niya na ang mana ay pintura at ang spell ay ang brush habang isang asul na aura ang pumapalibot sa kanya. Dahil doon, nagsimulang maramdaman ng dalaga ang mana na gumagalaw sa dulo ng kanyang mga daliri. Matingkad na nagliliwanag ang asul na enerhiya sa kanyang kamay habang naghahanda siya para sa atake. Sa isang determinadong tingin, sinabi ng dalaga na magpipinta siya ng isang larawan gamit ang mahiwagang pinturang ito. Sinasabi ng pagsasalaysay na ito ay mahika habang nababalot ang dalaga sa isang asul na aura at lumilikha ng isang sibat na yelo. Dahil dito, ganap na nagulat ang hukom na may monocle sa kanyang nakikitang nangyayari sa arena. Nagulat din ang babae sa manonood at sinabing gumagamit ang dalaga ng isang one-star magic. Nakilala ng kalaban ng sibat na yelo at nag-aalala na baka magdulot siya ng aksidente sa sobrang lakas. Ngunit ang maliit na bata na may pulang hood ay hindi nag-atubili at nananatiling nakatuon sa kanyang atake na may matatag na tingin. Pagkatapos ay pinalibutan din ng kanyang kalaban ang sarili sa isang asul na aura at naghanda para sa huling sagupaan. Sumusugod siya pasulong na sinasabing kahit may one-star magic, isang hakbang pa rin siyang nauuna sa kanya. Dahil doon, nagpasya ang binata na uunahan niya itong tamaan para masiguro ang kanyang tagumpay sa duelo.
Itinutok ng maliit na blonde ang kanyang kamay pababa at itinutok ang lahat ng kanyang enerhiya sa mapagpasyang atake. Sa sandaling iyon, nagpakawala si Reg ng ilang energy arrows na lumilipad patungo sa dalaga. Nagbanggaan ang dalawang spell sa gitna ng arena at lumikha ng isang nakakasilaw na pagsabog ng liwanag. Ang pagtama ay lumikha ng isang malaking shockwave na sumira sa kung ano ang natitira sa larangan ng labanan. Sa mga upuan, isinigaw ng ina ng binata ang pangalan ng maliit na bata, puno ng takot ang kanyang mukha. Sa gitna ng usok, isang gintong globo ng enerhiya ang maningning na nagliliwanag, pinoprotektahan ang isang tao. Na-activate na ang protection sphere ni General Pelham at ngayon ay dahan-dahang lumulutang sa hangin. Habol ang hininga, tinitingnan ng batang mandirigma ang resulta ng sagupaan, pagod ang buong katawan. Sa kabilang banda, humihingal din ang dalaga at tila nasa kanyang hangganan na. Habang nanonood mula sa malayo, nananatili ang malamig at mapanuring tingin ng binatang may puting buhok.